So once again po, isang makabayanihang umaga po. Asik Georgina, ipagpaumanhin po. We're so sorry, we just had a technical problem dito po. And once again, welcome po sa PNBSA Online TV. Sana po dire-diretso na itong ating pag-air online. So Opo. alam namin very busy kayo, kaya maraming salamat po sa inyo. And let's go straight na po sa ating pong mga itatanong po sa inyo, ma'am. We understand po you're so passionate about your advocacy for good governance through active citizenship and volunteerism. And as DepEd's representative in PNVSA's multi-sectoral advisory body or yung MSAB, you are actively involved in policy reviews and formulation pertaining to volunteerism. Kindly share to us naman po, what inspires you to champion volunteerism and active citizenship? And what drives your advocacy for good governance po? Opo. Yung sa akin po talaga tingin ko yung pinanggagalingan ng government and ng civil society ay yung magkaroon tayo ng mga effective programs na tutugon sa mga pangangailangan sa community. So laging community-focused, people-centered yung mga programang ginagawa natin, whether nasa public sector po tayo or nasa NGO sector. At nakikita ko yung role ng government as enablers. Tayo po yung, halimbawa sa DepEd, human capital development, nag-i-invest po sa education ng ating mga kabataan. At sa tingin ko, hindi lang po siya kayang gawin ng DepEd alone, kundi through partnerships po, not just with private sector and civil society, but even with the parents. Actually, yung advocacy namin, yung pagtugon sa mga problema tulad ng hunger, malnutrition, low literacy rates, yung solution ay nandoon din sa community mismo, sa pagbabayanihan and pagtutulungan ng mga magulang and ng mga members ng community. So I think the most sustainable solutions we can generate to our most challenging problems are those that come from the community themselves. At tayo ay nandito bilang mga enablers and support group para po sa mga communities. Yes, thank you very much, Asek. So sa dami po na nagawa ninyong serbisyo sa pagtulong sa kapwa beyond or outside your roles po in the government, paano nyo po ma-encourage yung iba na i-embrace ang volunteerism as a way of life? Ako po tingin ko yung volunteerism nanggagaling din siya sa pagkilala natin sa ating sarili. Kung sino tayo, ano yung passion natin, ano yung mga kakayahan natin, at doon natin makukuha kung ano rin yung pwede nating maibahagi sa mga taong nasa paligid natin, whether that's our community, that's our workplace, within the barangay, within the province, or even nationwide. Yung iba nga po mga volunteers ay international pa. Pero sa tingin ko po, nagsisimula ito talaga sa pagkilala kung ano yung mga kakayahan natin at ano rin yung mga pwede nating ibigay. So, sa volunteerism, parang ano siya give and take. Sa bawat pagbigay natin, napupuno din tayo ng mga bagong lessons, bagong kakayahan, at dahil doon, mas dumadami rin yung mga pwede pa nating ibigay, dumadami rin yung mga pwede pa nating matulungan. Yeah, thank you so much po, Asek. And yun nga po, sabi ninyo, volunteerism is an innate characteristic po, ano? At kung ano yung meron tayo, yun yung pwede nating ibigay at na-enhance pa yung ating skills kapag tayo po ay tumutulong sa ating kapwa. At sabi nga po ninyo, napapalawak pa yung ating pong kaalaman. Sa panghuling tanong po, Asek, ano po ang ilan sa major programs po ng DepEd where you engage volunteers, especially po in addressing literacy gap, and how can interested individuals and organizations participate po? Opo. Siguro simulan ko po yung education sector po natin, napakalaki, 27 million learners nationwide. Meron tayong almost 1 million teachers, kung kasama po yung non-teaching personnel, more than 1 million and 47,000 schools. So sa laki po nito, kahit po mayroon tayong resources dito sa government, lagit-lagi kailangan ng tulong ng iba't ibang mga sektor ng ating lipunan para talagang ma-address yung maraming mga problema na tinutugunan naman natin, pero mas maganda, mas mabilis at magiging mas mahusay po yung resulta kung tulong-tulong. So, meron po tayong mga programa, yung ARAL program, baka narinig na po nila,
ito po yung learning remediation program po natin sa DepEd kung saan nagmo-mobilize po tayo ng mga volunteer tutors para po sa ating mga learners at makabasa po sila at the lalo na yung mga kinder to grade 3. So meron din po tayong mga programa tulad ng school-based feeding program na nagbebenepisyo din sa mga tulong mula sa community, lalo na sa mga community kitchens. Kung minsan hindi po kaya ng mga teachers na sila lang yung naghahanda ng mga hot meals. So dito yung mga members po natin sa community tumutulong sa ating mga school-based feeding program. Siguro yung pinakakilala ay yung Brigada Eskwela. Pero yung Brigada Eskwela po, mas kilala siya na ginagawa tuwing start ng school year. Sa amin yung pangarap namin, Brigada Eskwela all throughout. In a sense na hindi natin binibitawan yung pagsuporta at yung pagtulong sa mga paaralan at sa mga mag-aaral natin pagkatapos ng simula ng school year. Pero kinikilala natin at inaalam ano pa yung mga pangangailangan nila. So usually yung Brigada Eskwela, 'di ba, we mobilize the parents, teachers, students, local governments, private organizations in preparing the schools. Yung mga minor repairs, paglilinis, may mga binibigay din ng mga donation. Pero sana ito lang yung entry point para magkaroon ng relationship yung mga volunteer organizations and individuals natin doon sa mga paaralan at malaman ano pa yung mga pangangailangan nila even beyond the physical needs of the school. Kasi nandyan nga po yung mga needs for tutors pagdating sa learning remediation, need for support pagdating sa ating mga school-based feeding program. At alam nyo, yung iba-iba pang mga talento na meron kayo, kailangan at magiging malaki po yung tulong niyan sa ating mga paaralan. So, entry point natin yung Brigada Eskwela pero hindi natin bibitawan yung pagtutulungan. Meron din kasi tayong Adopt a School program na mas makakatulong para sa mga schools at yung panghuli siguro ay dahil marami pong mga disaster na nangyayari ngayon, we are also mobilizing mga volunteers pagdating sa pag-conduct ng psychological first aid or PFA para sa mga mental health and psychological support services needs ng ating mga learners, even teachers. So yung inyong mga expertise and skills definitely malaking tulong po kung ma-share natin siya sa ating mga mag-aaral. Yes, thank you so much po, Asek Georgina. Napaka-inspiring po ng mga shinare po ninyo na yung Brigada Eskwela po ay maging all throughout kasi yes po, kilala siya na before mag-start yung school year. Yung parents, yung teachers, and yung students, and yung community po. So, thank you very much, Asek. It's been a very inspiring conversation with you and we look forward to more engagements with you and sa Department of Education po, especially in advocating for volunteerism po and active citizenship for good governance and improved literacy among the learners. Thank you very much po, Asek. Yeah, Maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you so much po, ASEC Georgina. And again, nakasama po natin si ASEC Georgina Ann Yang, the Assistant Secretary for Operations at the Department of Education, who champions volunteerism and active citizenship for good governance. Yung mga kwento po niya, experiences po niya, at yung ibinahagi po niya kanina, truly confirm that advocacy for good governance is a form of volunteerism. By giving our time, skills, and compassion beyond the call of duty, we strengthen trust in our institutions, empower communities to take part in nation building, and show that true leadership is service. Yes, but before we hear from our next guest, magbabasa muna tayo ng comments po, kung may comments tayo sa ating Facebook Live. So currently po, we have viewers po watching with us. Thank you very much po sa ating panonood and keep the comments coming po. Sige, we'll read later po. Yeah, and maraming mga heart reacts po sa ating PNVSCA Yes. Facebook Live. So moving on, I think we are now ready to hear from our next guest mula naman po sa isang higher education institution and to get to know them. Although hindi po pala nakahabol yung kanilang video po sa ngayon.
So we'd like to introduce to you representing Mindoro State University or MINSU. We have here with us Dr. Gerald S. Reyes, Chair of the External Linkages and International Affairs. Good morning po, Sir Gerald. Welcome to PNBSCA Online TV. Hi po, kamusta po sa PNBSCA? Sa ating talagang kapartner in terms of volunteerism. Magandang umaga po. At sa ating mga viewers po. Yes, Sir Gerald. Good morning po. So, Mindoro State University is one of PNVSA's active partner academic institutions. We have, sir, organized po and conducted several activities together with our school. And such as several fora, International Volunteer Day and celebration po, among others. So, sir, for our first question, paano niyo po i-describe yung spirit of volunteerism sa MINSU? And paano po siya pinapractice ng students, faculty, staff, tsaka ng alumni na rin po? Okay po. So actually, yung volunteerism is nag-root siya talaga doon sa aming core values. So ang minso ang core values niya actually is RISE, which stands for resilience, integrity, commitment, and excellence. Nasaan yung volunteerism doon? So when we talk about commitment, alam natin na ano yan yung strong sense of responsibility. So that is being built in sa mga estudyante, sa aming faculty and staff kasi in-institutionalize namin yan. Paano siya naging institutionalized? Kasi nasa approve yan ng aming board. Yan ay nakasulat sa syllabus. Siya ay makikita mo sa aming mga corners or areas, and at the same time reflected dyan sa mga programs and projects. So nandun yung yung willingness to give time, willingness to give your effort, your energy, and especially to our program. So nagre-reflect yon. So for me, alive and thriving yung volunteerism sa Mindoro State University. Yeah, that's nice po, Sir Gerald. Very nice po yung inyo pong mga naibahagi, yung inyong RISE na project. Truly inspiring how the students, faculty, and staff of MINSU are actively engaged in volunteering. So do you have any mechanisms in place to celebrate and recognize their contributions as volunteers po? Opo, yes ma'am. So actually, sa ngayon kasi ang trend online. Ang trend ay yung ating internet. Ang trend ay social media recognition. So we actually tap our FB page, yung aming website. So we post yung mga efforts, yung ginagawa ng mga estudyante, yung ginagawa ng ating faculty and staff. So in that way, sinishare natin yung sa social media, sinishare natin yung ginagawa ng mga estudyante natin. And aside from that, we give certificates, though we don't have much of that fund para magbigay ng monetary recognition. So we believe kasi din na it's not just about the monetary, it's about yung appreciation, it's about the recognition in a way na binavalue natin sila. So in that way, nakikita namin na mas dumadami pa yung nagjo-join, mas madami yung nagpa-participate. We have this project, we call that HAPAG. This is actually a project of our university president. Siya yung nag-head dito. Paano yung ginagawa namin dito? So yung HAPAG meaning ang ibig sabihin hatid, alaga, pagkain at ginhawa. So, kasi hindi lahat ng mga estudyante namin can afford. So, especially in State University, marami din talaga yung though libre ang edukasyon, yung kinakapos sa mga pang-araw-araw nila. So, what our university did, especially from our president's project initiative, so through volunteerism, nag-gather kami nung mga pwede nilang i-share, like yung mga simpleng pagkain, bigas, yung mga dilata na pwede nilang magamit sa panahon na sila ay kinakapos. So actually isa yun sa way of
sharing yung kung ano ang meron ka. Pero again, hindi siya sa pondo ng gobyerno, kundi dun mismo sa mga individual na faculty na gustong mag-share, estudyante and stuff, something like that. This is just one of the projects na meron yung university. Thank you. Opo. Thank you po. We know that Minso po is a very strong advocate of volunteerism in the region po. So can you share with us specific programs? Although na-share niyo na po yung iba, baka po meron kayong naka-integrate po na volunteerism sa instruction, research extension, and production po. Okay, in terms of our instruction, so yung NSTP, so nandun, meron tayong subject for that. And then NSTP 2 years yan. Actually, it's 1 year, yung first two semesters. Merong 2 semester na naka-embed doon, may component doon yung ating volunteerism. Kaya nandun talaga din siya. Lahat ng estudyante have to take it. So it's a mandatory course. So nai-embed natin yan dyan. But we are also looking forward na makapag-infuse pa ng pwedeng tawagin na institutional course in terms of volunteerism. So target din namin yan. And then, in terms of extension, marami kaming mga programs and projects na kapartner natin ang national government, kapartner natin yung mga private institutions, private individuals, like for example, yung Science and Technology Community-Based Program for Inclusive Development, yung STC4ID. Kapartner namin dito ang DOST, and then may iba pa kaming mga naging ka-partners. Even international partners ay nagjo-join dito. Paano to? This has something to do with developing the community, yung ating mga mangyan communities. So tinuturuan natin for livelihood training, yung education, especially literacy as well. So tinuturuan natin sila. So pinapartner natin ang ating mga faculty during their free time na mag-join at magturo at tumulong sa ating mga kapatid na mangyan. And then also meron din tayong mga programs, lalo na kami, nadadaanan kami ng bagyo, nadadaanan kami ng mga calamities. So what we did, meron kaming mga relief operations and recovery efforts na ginagawa. We call it Bayanihan, Project Bayanihan. 2 bagyong duman sa amin, yung Upong at saka yung may isa pa, Emong. So yung spirit ng volunteerismo sa pagtulong sa kapwa ay nandun para, lalo na sa aming mga estudyante. So they are so willing to help, to share, kahit yung konting meron sila, nais nilang i-share. And then, marami pang mga projects, hindi ko na maisa-isa, but nandun lahat yon sa extension program ng university. We can see, we can visit our website, our FB page, Mindoro State University. You can also visit that. Makikita nyo doon yung mga ginagawa namin, and we are happy to share that sa lahat po para maka-inspire din. Thank you. Yeah, Doc Jerrell, thank you so much po for sharing all your initiatives po sa Minsu. And ramdam namin alive na alive ang volunteerism po among your faculty, staff, and students, kahit po yung inyong mga alumni. Kanina po, habang kayo ay nag-share sa amin, napaisip po ako, meron kayang challenges na na-encounter ang Minsu sa pag-implement ng inyo pong volunteering-related initiatives po? Okay. Kung ano-ano Tama po po kayo. yung mga challenges na ito, paano po ninyo ito sinolusyonan or na-manage? Tama po kayo. Hindi nawawala yung mga challenges. So, laging nandun at hindi nauubos yung mga challenges. So, una po, in terms of yung time. So, we know yung ating mga faculty, especially faculty and staff, sila ay loaded yan. So, marami silang mga subjects na para magturo. But, what we did is, when you inspire them to help, so naglalaan sila ng extra time eh. So kahit na Saturday yan, kahit na Sunday pa yan. So yun eh, kung built-in sa kanila kung committed sila na tumulong kahit na yung panahon kokonte o kaya kahit napagod na rin sila sa pagtuturo. So isa yun sa challenges. Hindi natin maaalis yun eh kasi we know that State University limited ang funding. Hindi ganun karami ang mga guro. So kaya hindi din ganun kalaki yung time na maaalat nila for volunteerism work. Especially also with our students, ganun din. And then yung in terms of mobility so yung logistics, kailangan mo rin talaga doon ng funding. Funding din talaga yun. Halimbawa,
kailangan nating pumunta to a certain community. So, kailangan merong sasakyan, kailangan merong papunta doon, transportation. But again, what we did is meron din kasing mga nagko-commit. So, magdadala ko ng sasakyan, magdadala ko ng ganun. So, in that way around, nagtatribe pa rin, nagtutuloy-tuloy pa rin naman yung mga extension programs and activities natin. Wow, ang galing naman po, sir. Talagang napupool natin yung mga volunteers, lalo yung sa logistics, no? Yung nagko-commit sila para sa ipahiram yung mga sasakyan. So for our last question na, sir, sa individuals tsaka sa organizations po na maaaring interested po sa makapag-collaborate with MINSU or mag-participate sa volunteer programs and initiatives niyo po, paano po nila kayo ma-reach, sir? Okay po. Una, madali lang ma-reach ang MINSU. I-type mo sa Google, Mindoro State University. Lalabas po dyan yung aming website, www.minsu.edu.ph. So makikita po natin dyan. Nandun din yung aming contact number, nandun din yung aming email. So sa FB page naman, type lang din ulit natin, Mindoro State University. And then, pwede rin na i-email Ako pwede personally i-email yung Ilya, ELIA, at minsu.edu.ph. And then yung university president.edu.ph. So pwede rin nila yung ma-email. And then yun, even yung faculty na kilala ninyo, pwede nyo i-contact and then through them, i-coordinate nila yun sa office namin. Currently, I'm also in charge sa Office of the President, Chief of Presidential Management Staff. So kung gusto nila mismong hanapin o bumisita doon sa aming opisina, bukas ang Mindoro State University para makipagtulungan, para mas marami pa tayong matulungan at mas mapalago natin yung volunteerismo. Thank you so much po, Doc Jerrel. Very accessible po ang Mindoro State University. Sabi nga ni Sir Jerrel, bumisita lang tayo sa kanilang website, sa kanilang social media pages like Facebook. I-type lang po natin Mindoro State University. At andun mismo si Sir Jerrel sa Office of the President po. No? So Doc Jerrel, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga at sa pagbabahagi po ng mga initiatives ng MINSU on mainstreaming volunteerism in your HEI. We have noted down po lahat ng mga ginagawa po ninyo and we'd be very happy po na matanggap po ang inyo ding mga accomplishments through our volunteer engagement in the public sector portal po. Mabuhay po kayo and we look forward to more collaborations with you and MINSU. Hanggang sa muli po, Doc Jerrel. Salamat po on behalf of our University President, Dr. Enyo Maridi Apostol. Ipinapaabot po namin ang pasasalamat sa PNB-SCA. Umasa po kayo, nakatuwang ang Mindoro State University ng PNB-SCA sa pag-promote ng atin pong volunteerism. Salamat po. Thank you so much po. Yan, so nakasama po natin si Dr. Jerrel Reyes, Chair po ng External Linkages and International Affairs ng Mindoro State University. So napakaganda po ng mga shinare po ni Sir Jerrel, ni Director Jerrel. So sinabi niya po na meron din silang hapag na program kung saan nag-share po ng mga food, ng bigas, yan, dun sa mga students po na hindi nila masyadong kaya. Maganda po kasi din itong patupad kasi po meron tayong mga nangangailangan talaga po ng ganitong mga tulong. Also po, yung sinabi rin po ni Doc Jerrel na yung iba sa logistics po. So hindi lang naman ito yung nag-reach out sa community, also sa logistics. Since isa po yon sa mga challenges na nabanggit kay Ma'am Feli. Yan po, yung iba ay nagpapahiram ng sasakyan. So iba-ibang klase po ng tulong ang ating maibibigay. So thank you very much po and we learned a lot from you po. And moving on, we are now ready to hear from our next guest. From higher education institution pa rin po ito. So panoorin po natin ang video nila. Year, another story written in the spirit of service. This is Sulumbi 2024-2025. Extend 4.0. Every drop is a promise of life. In partnership with the Philippine Red Cross Batangas Chapter, Extend 4.0, transcending hope and compassion,
marked Sulambi Vosa's 4th year of life-saving blood donation drives. Nag-volunteer ako kasi, why do we choose to serve? Every Friday, nag-volunteer ako kasi, gave voice to the heart of every volunteer. Hello Monday, a fresh dose of encouragement each week. Halad, bukas palad, liwanag na hangad. When disaster struck, Sulambi Vosa answered the call. Halad brought Red Spartans together in a united effort to support the victims of Typhoon Christine. A reminder that true compassion is shown through action and giving help to one another. Safe spaces, strong communities. Creating safety starts with awareness. In partnership with the Gender and Development Office, Sulambi Vosa held a seminar on ending violence against women and children. Voices Unmasked. Art as healing. Art as resistance. Through Voices Unmasked, Sulambi Vosa and the GAD office invited the community to speak out through creativity. Extend 4.1. In its second run this year, Extend 4.1, Transcending Hope and Compassion, once again proved the act of giving blood is giving life. Pag-ibigayan 24, the season of love found its meaning through Pag-ibigayan 2024. We brought joy and warmth to the elderly at Sigip Buhay Tahanan in Bawan, reminding them that they are seen, valued, and deeply loved. Extend 4.2. Extend 4.2 proved that our mission never stops. In partnership with the Supreme Student Council's extension project, I Can Survive, Her Story in Bloom. Strength unfolds in many forms, through petals, crafts, and purpose. In partnership with the Gender and Development Central Office, Blooms by Lane, and Naughty Jenny's Crochet, Her Story in Bloom gathered volunteers, staff, and students for a day of healing and empowerment. We crafted floral fuzzy wire pieces and sold them for a cause. Binhi. We planted seeds of care through Binhi, bridging integration through nutrition and hygiene initiatives. In partnership with the Barangay Council of New Danglayan, Sulambi Vosa conducted a community outreach filled with learning and compassion. Through the distribution of hygiene kits, feeding programs, and NutriTalks and affordable meals, we nurtured healthy habits and empowered families, one child, one lesson, one act of care at a time. Timepurse 2.0. From vision to action, Timepurse 2.0 returned with hands-on learning and life skills training. In partnership with Bahay Pag-asa Batangas and Eagles Club of San Pascual, Batangas, Sulambi Vosa empowered children in conflict with the law through practical workshops focused on economic independence, self-reliance, and personal growth. Daluyong. Change begins with awareness. In partnership with the Integrated School of Batangas State University, Daluyong, riding the wave towards youth empowerment and transformation, empowered students to understand the dangers of illegal drugs and the importance of mental health. Compassion with a purpose. Because compassion extends beyond people, it includes animals too.
Compulsion with a Purpose champion the welfare of rescued animals, encouraging responsible pet ownership and a kinder community for all living beings. To every Sulambi Vosa volunteer, this year wouldn't have been possible without you. We thank you for your passion, your strength, and your love. We are Sulambi Vosa, and we have a heart of a volunteer. So from Batangas State University, or BAT State U, we are glad to have here with us Assistant Professor Chris Chaley Reyes, the Director for Extension Service Office Central, BAT State U. Good morning po, Professor Reyes. To our dear partner from PN Visca, to all our BAT State U communities, our faculty, members, students, and of course our partners, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yeah, isang mapagpalang umaga po. Yes, so magandang umaga rin po, Director Reyes. Salamat po sa pag-join sa atin this morning. So partner, kagaya po ng Mindoro State University, isa rin ang Batangas State University sa active partners ng PNVSCA. So in fact, yung last webinar po natin on volunteering for the Ridge nung September 23 ay conducted in partnership po with them. Yan. For our first question po, Director Reyes, how do you gauge the interest of participation of students, faculty, and staff in volunteerism? Tsaka how do they practice po volunteerism? Ayan. Thank you so much po again to PN Visca for partnering with us to the Volunteering for the Ridge webinar last time. Ano po? In our university, the Batangas State University, the National Engineering University, we have our mantra, leading innovations, transforming lives, building the nation. And with our Republic Act 11694, as the National Engineering University, highlighted po ang volunteerism. Faculty, students, and stakeholders po are encouraged to integrate and do volunteerism. Actually, integrated po yon sa aming BAT State U 5-year development plan. Our first outcome under the social responsibility framework is families and communities must be empowered through inclusive community engagements. With our strategy 1, inculcate the culture of volunteerism among the university community and other stakeholders. That is why we continue po with our volunteerism programs, projects, and activities. And dahil meron din po kaming Volunteer Management System or VMS policy, with the BOR number 323 series of 2016, nabuo ang tinatawag po naming Sulambi Volunteer Organization Student Auxiliary or Sulambi VOSA. Ang Sulambi po ay Tagalog term na ang meaning po ay extension ng bahay. That's why kung makikita nyo po dun sa picture, nakaganon po sila, ano po, extension po ng bahay. At dahil nga po siya ay extension ng bahay, siya po ay nakaangkla sa aming pong opisina, the Extension Service Office Central. Kung mapapansin nyo po, napaka-engaged po ng ating mga students. Marami po silang mga pinaplano na mga programa at mga proyekto. Iba't ibang klase, meron po even dun sa pag-aalaga ng mga pets, ano po, at na mga ibang mga blood donation projects. So napakalawak po ng naging engagement po nila. In fact po, ay sa leadership po ng kanilang advisor, si Associate Professor Maria Teresa Hernandez or Ma'am Tikya. Shout out kay Ma'am Tikya. Ano po, marami pong mga campuses ang highly engaged din po. We have actually 11 campuses and there are different student volunteers po ng Sulambi na highly engaged po. Nakita po talaga ang volunteerism noong 2020, noong nagkaroon ng Taal Volcano Eruption. Of course, buong bayan at kalapit mga probinsya po ay highly affected during that time. Sinundan pa nga po ng pandemic, di po ba? And during that Taal Volcano Eruption, binuksan po ng university ang aming gate, ang aming pintuan at naging evacuation po
naging evacuation center po itong aming gymnasium na nag-cater po ng halos 400 na households from the municipalities and cities around the Taal volcano. Ano po? At during that pagkikater po namin sa kanila, nagkaroon po ng mga psychological first aid, nagkaroon po ng mga feeding programs in partnership with the SWD, nagkaroon po kami ng improvement in the database of those tinatawag po namin internally displaced populations or IDPs. Ang dami po namin na-receive po ng mga tulong at kami po ay nagpapasalamat po actually sa buong Pilipinas sa lahat po ng tumulong sa amin nung panahon po na yun. And ang naging mas challenging nga po ay pagpasok po ng pandemic, kumbaga hindi pa sila talaga nakakaraos sa hagupit po ng erupsyon, ay nagkaroon din po ng limitasyon ano po because of the COVID-19 pandemic. That's why ina-encourage din po namin na even faculty and employees ay maging volunteers, not only our students. At with the ano tawag dito, initiation po or the initiative ng Extension Service Office Central ay nabuo po ang tinatawag na Yakagan. Sa term po namin na yakag, ibig sabihin nag-i-invite, nagyayakag po kami ng kung sinong gustong sumama. So Yakagan is a faculty and employee volunteer organization managed by the Extension Service Office Central, wherein we invite faculty and employees to join different volunteering activities. So, in fact nga po ay for the past years, meron po kaming in partnership with the Lipa Archdiocese Social Action Center, wherein pumupunta po kami sa iba't ibang municipalities gaya po ng Tingloy and Lobo, kasama po si Archbishop, and nagbibigay po kami ng mga iba't ibang klase ng tulong, pang-edukasyon, pang-nutrisyon, hygiene, agriculture, at in partnership po with our faculty members. Sa pinakamalalayong mga barangay ay nadala po namin sila. At natutuwa po kami sa ganong mga engagements po nila. Meron din po kami na tinatawag po namin Action Center dito po sa aming university na nakafocus naman po siya sa disaster response management. At in partnership po with our Action Center, napakaganda po ng facilities po nila ay during disaster and emergency, nakakahingi rin po kami ng malaking tulong from them. So aside po doon ay of course our NSTP, yung po mga students enrolled in CWATS and ROTC ay highly engaged din po sa mga iba't ibang volunteering activities. Yun po, ma'am. Yeah, thank you so much po, Director Reyes. Napakarami po niyong binahagi. Aside from Sulambi Vosa, meron din pala kayong Yakagan para naman po sa faculty and employees po. Ito yung volunteer organization po na binuo ng Batangas State University. So saludo po kami sa inyo. Napakarami po ninyong mga ginagawa, outreach activities, at sa mga ganito po ninyong pagtulong, hindi ho kaya kayo nakaramdam din or naka-encounter ng mga challenges o barriers po? At paano po ninyo po ito minanage or in-address yung challenges po? Director. Yes po, marami po tayong mga challenges, mga barriers, katulad po ng syempre mga conflicting schedule sa ating po mga faculty, napakasisipag, highly engaged po sila of course sa instruction, sa mga accreditation, ayan, di ba po, ang dami po natin mga targets and goals. Tapos of course yung budget, we have limited budget. And of course, yung safety ng mga bata. That's why we follow the 17 requirements na sinasabi po sa amin ng CHED. Kaya po, may mga challenges po kami sa pagpapalabas po ng ating po mga students. But kahit po may mga ganun po tayong mga pinagdadaanan, ang amin po lagi pong sinasabi sa kanila is early preparation. A year before pa po ng implementation, submit na po tayo ng mga necessary documents, mga preparations po in partnership
po with our government or non-government agencies. At laking tulong po talaga na aming mga partners na sila po yung laging sumusuporta po sa amin. Ano po, kahit kami ay limitado in terms of budget and manpower, ay nandyan po sila to help and support us. So partner, napakalaki talaga ng tulong ng partnership and collaboration po, ano? Resource sharing. Yes po. So sa lahat po ng na-mention niyo po na challenges, ma'am, curious lang din po kami na paano niyo po sinusustain yung interest ng ating volunteer participation po sa mga ginagawa po natin? Sa tulong din po ng Sulambi Vosa, we have our yearly recognition of our volunteers as well as our partners. So tinawag po namin siyang Baliktanaw, wherein binigyan po namin ng mga awards, yung mga pinakamasisipag po natin mga volunteer. Natutuwa nga po sila, and even recognizing the partners like Philippine Red Cross Batangas and other student organizations and other colleges na tumulong po sa suporta po sa aming mga volunteering activities. Bukod po doon, meron din po kaming Ugnayan, Pamantasan at Pamayanan radio program wherein we highlight po yung mga volunteering activities. So, napapanood po siya sa aming Facebook Live, para makita po na, ay, marami po palang mga aktibidades, na tungkol sa volunteerismo. Kaya po, syempre pag nakita po ng ating community, na ating po mga faculty and students, na hina-highlight po natin yung kanilang mga volunteerismo, mas nakaka-invite pa po tayo ng mas maraming students at mas nasusustain po natin. At dahil nga po dyan, kung mapapansin nyo dun sa last video, dumarami po yung po mga ACT projects. Dati po mga 2, 3, pero kung mapapansin nyo po, dumadami po at mas nagiging sustainable pa po. Kung mapapansin nyo yung aming pong extend na blood donation, nasa 5.2, ibig sabihin ganun na po katagal na, nakakapag-implement po kami ng mga blood donation projects. At hindi lang po to sa central level, no? Even the other campuses po, marami din po silang mga volunteering projects. Oo nga po, Director Jerel. Kanina po habang pinapanood namin yung inyo pong AVP, ay napapaisip po ako, naku, noon una po Sulambi lamang po ang alam namin, pero ngayon napakarami pala po talaga. So yung nabanggit nyo nga po, mahalaga talaga din ang recognition sa ating pong mga volunteers at maganda at may radio program po kayo. Makasubaybay nga din po doon para makilala pa natin Yes po. ano yung mga ginagawa po ng Batangas State University. So isa po sa ating isa sa second to the last question po, Director Reyes, nabanggit niyo po kasi yung NSTP sa extension. Paano po kaya sa research? Paano po ninyo na-integrate po ang volunteerism po? Yes po. Marami naman po kaming mga researches na pinag-aaralan po ang engagement na ating pong mga volunteers. In fact, meron po ang Development Communication Program under the College of Arts and Sciences. Ganon din po ang BS Nursing Program under the College of Health Sciences. May mga pag-aaral na po tungkol sa volunteerismo. At in fact, nakapag-create pa nga po ng volunteerism framework because of this programs, because of these research programs, at ganun din po ng mga proposed na mga projects to improve the engagement po of our students, not only dun sa mga health-related courses, pati po dun sa mga iba pong social sciences, engineering, and technology courses din po natin. Bukod po sa research, ay highly integrated din po sa instruction. Meron nga po kaming tinatawag na Red Spartan Spirit Integration in the Curriculum, wherein in-encourage po natin ang pagiging Red Spartan. Matapang at the same time ay may pusong Red Spartan na handang tumulong po sa komunidad. Sa extension, highly engaged naman po, at in fact, one of our extension agenda ng university is community outreach. At dahil po doon, tuloy-tuloy po ang mga volunteering activities mo ng university. Wow, napakarami po, Director Reyes. How about production? Meron din po ba? So far po, ayun po ang aming sa ilang pinag-aaralan, sa aming university, aside po sa research, instruction, and extension.
Okay po. Thank you so much po. Looking forward po doon sa inyong pong integration ng volunteerism sa production function po ng university. And we took note po na meron kayong volunteerism framework para po ma-improve pa yung volunteer engagement po ng mga students. And by the way po, Doc Reyes, meron tayong research conference sa December. Sana po ay makasama po kayo at ang Batangas State University. We will send you the official communication po sa lahat po ng mga nag-participate po ngayon sa ating pong online TV. We are going to send you po the invitation letters po. So, Salamat po. Yes, ma'am. And for our lastly, ma'am, how can interested individuals and organizations po collaborate with you or participate po sa programs or volunteering programs ng BAT State U? Opo, meron po kaming Facebook page, facebook.com/sulambivosa, or you can also communicate with us through facebook.com/batstateu Central. Actually, dun po sa yakagan namin may 3 yakag. Tulong sa komunidad, tulong sa kalamidad, at tulong sa kalikasan. So kami po ay nagyayakag. Yakag na! Dumami po sana ang ating mga volunteers. wow, yakag na. Napakaganda po ng ginagawa ninyo sa yakagan. Makiyakag nga din po tayo, partner. So thank you very much po again, once, Director Reyes. And we look forward to more collaborations po in advocating the importance of volunteerism as a development strategy. We would love to hear more of your experiences, best practices po in the future. Apo, on behalf of our University President, Dr. Tirsa A. Ronquillo, salamat po sa PN Visca. Mabuhay po ang volunteerismo. Mabuhay po ang volunteerismo, ma'am. Opo, salamat po muli, Assistant Professor Cristia Reyes. Siya po ang Director ng Extension Service Offices Central ng Batangas State University. So, napakaganda po ng sharing, no? Pati po yung may volunteer management system po sila. So, we have taken note on that po. So, thank you very much po sa mga natutunan namin sa inyo, ma'am. Yes, ma'am. So, thank you once again. So, at this point po, magbabasa po muna tayo ng mga comments and messages from our viewers via Facebook Live. Medyo marami po naipon. Ano po? So, ano yung mga messages natin, partner? Yes po. So first, from our Director Gawe po, thanks Professor Gerald Reyes. So nanonood po sa atin ngayon. Kasama natin si Director Gawe. At sabi rin po ni Director Gawe, nice to see you, Asek Georgina po. Kanina nung una nating guest, si Asek. And sabi ni Sir Marvin de la Cruz, watching from Antipolo City. Yan, sabi naman po ni Pat Legaspi, watching from Teresa Rizal, members of Antipolo, Taytay Rizal, Disaster Volunteer Organic of SAF Fire and Rescue Group po. Kasama rin siguro niya dito si Sir Django Lino Garcia Andrade Jr. from Antipolo City, DRRM volunteer din po siya. And watching from Antipolo City din naman po si Flordaliza Celestino Comia. So watching from Antipolo City, Larcom Rescue. At saka si Sir Robert Del Rosario from Antipolo Taytay din po sila. Ang dami po ng mga taga-Taytay, si Ma'am Melinda Kitayen Valdeviso. Ayan po. Okay, at kasama rin natin dito online ay si Sir Arturo Tero. Sa Antipolo din po. Ano, partner? Napakadami nila. Antipolo. Mukhang isang batalyon ang nanonood po sa atin ngayon from Antipolo. And si Amy Mendoza Gia, sabi po niya ay good luck Ma'am Kay. So I believe kasamahan po ni Ma'am Kay si Amy Mendoza Gia. Yan. So itutuloy natin mamaya ang pagbasa sa mga mensahe po ng ating mga online viewers. So susunod naman po ang ating next guest ay awardee ng Search for Outstanding COVID-19 Volunteers noong pong 2021. To get to know him better, let's watch this video.
what I'm feeling, like you found me for a reason. You make it better in any weather. Really like my favorite season. The way you hear me and you see me, the way you please me, you're my protector. You make it easy to want you forever. This little light that you shine keeps me up at night. That little look in your eyes stops me dead in my tracks. You ain't right. You got my heart racing like a jet, butterflies, and you know the rest. You give me all of the feels, yeah, you're giving all of the feels. Daydreaming, obsessed, the only one that I'm dancing with. Wake me up if it's real, baby. Okay, so makakasama po natin ngayong umaga si Mr. Darwin Tita Difa. Awardee po siya ng SOCB 2021. So magandang umaga, sir! Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng tagapaginig. Magandang buhay po. Magandang buhay, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa ating imbitasyon at nabigyan po kayo ng award noong 2021 at kung hindi ako nagkakamali, kami po ang nagpunta sa Iloilo para po ibigay ang award po ninyo, ang inyong plaque. May we know po kung kailan kayo nag-start mag-volunteer? Kasi nakikita namin sa inyong Facebook page, bata pa kayo, pero anong edad po kayo nag-start mag-volunteer? And what inspired you to volunteer po? Sa simula pa po lamang po, ma'am, na Sangguniang Kabataan, chairman po ako ng Bayan ng Tubungan. Nagsimula rin po ako ng volunteerismo. Pero it was challenging noong 2020 kasi sa panahon po ng pandemic, nag-start po at na-born ang isang advokasya sa volunteerismo noong April 2024. April 24, 2020 ang Dagyaw o ibig sabihin ay bayanihan. Ito po ay nangangalugang delivery of assistance and guidance. Ayan po, sir, pinapakita po ngayon sa screen yung inyo pong Dagyaw. Dagyaw comes from a Hiligaynon word which means bayanihan. It is the core essence of the Filipino culture, which is to do a task together to lessen the workload and to make the job easier. It is called the community spirit, which refers to communal unity, work, and cooperation. Dagyaw is an initiative of passionate and creative Master Teacher 2 and the District Alternative Learning System Coordinator of the District of Tubungan, Schools Division of Iloilo Region 6. He is an awardee of the 2018 Gintong Parangal sa Edukasyon of Fortune Life and Marilyn Burke International. The 2015-2016 Guro ng Pag-asa o Bangko Sentral ng Pilipinas awardee. Dagyaw is one of the components of Project Dalunta, or delivery of assistance towards literacy on new techniques and approaches of the municipality of Tubungan, Iloilo. The term Dalunta is a local term which means let's deliver, transfer, or pass literacy to the underserved constituents. It started the municipality's dream of making education available for all, where programs include developing skills in reading, writing, arithmetic, as well as training of Tubunganons in developing livelihood skills. It was born in 1999 through the strong collaboration of the local government unit and the Department of Education Alternative Learning System. The strong support of the LGU sustained the project in almost 2 decades and bagged the Awards of Excellence in 2013 and Hall of Fame in 2009 in the National Literacy Awards by the National Literacy Coordinating Council and Department of Education. Every year, various initiatives were implemented to uplift the lives of every Tubungano. In this time of COVID-19, another initiative of Project Dalunta was launched at Barangay San Jose, Tubungan, Iloilo on April 24, 2020, named Dagyaw, or delivery of assistance and guidance for the young minds and advancement and welfare. Dagyaw emphasizes unique literacy integration amid pandemic, wherein kabataang guro volunteers
together with the learners, parents, local officials, and the Sangguniang Kabataan, work hand in hand to deliver education in every home while following the proper health protocols. It is a community-based learning program which aims to bulig sa kabataan or helping the youth. Its objectives are buhayin ang literasiya at tulungan ang mga magulang, sanayin sa arithmetic ang mga bata, kabataan, voluntaryong magtuturo at basang may pag-unawa, tutukan para sa kinabukasan. The DIFA collaborated with the Sangguniang Kabataan to support the said advocacy. The innovation started with 17 Kabataang Guro volunteers and 44 learners. Later, it extended its services at Barangay Teniente Benito. As of now, Dagyao has 42 volunteers who were trained to teach the 113 learners. Guardians were also trained as parent teachers for their children in the new normal. Through the collaborative efforts with Mr. Darwin Tadifa, Dagyao won as champion in the Outstanding SK Council in the province of Iloilo during the celebration of Linggo ng Kabataan 2020. The provincial government allocated an amount of 50,000 pesos for the sustainability of the project. Also, various concerned individuals offered a total of 100,000 pesos in order for the Dagyao to extend its services to more Tubunganans. That's why Dagyao is continuously developing and innovating its advocacy for literacy. To strengthen the advocacy, another project concerning the ALS learners was launched and dubbed as Dagyao ALS, or Delivery of Assistance and Guidance for the Out-of-School Youth and Adults Welfare. In this pandemic, the most applicable mode of learning is through modules wherein SK chairpersons in various barangays were tapped to distribute it to the learners. Since no one should be left behind, the Tubunganon youth work hand in hand in motivating out-of-school youths as well as adults the importance of education. The LGU consistently give utmost importance to lifelong learning and literacy programs of the Department of Education Alternative Learning System with strong collaboration with our various agencies. As the municipal mayor, I believe by being functionally literate, we will be empowered Tubunganons would gain self-reliance, financial freedom, and eventually contribute to the development of our municipality. Through Dalunta and its project Dagyao, education was given paramount importance and the spirit of Tubong-Tubong among Tubunganons realized. Through these innovations, Darwin T. Tadifa was honored as one of the 2021 Asia Global Hero Awardees of Academic Foundation Incorporated in Education and Community Development Institutional. He was also awarded by the school's division of Iloilo as a real-life hero. His innovation was also featured in Kwentong Lingkod Bayani series of the Civil Service and the Quality Teacher of Diwa Learning System Incorporated. Dagyao is a living proof that amidst the scare of the pandemic, we can still deliver education to the community. Yes, through Darwin T. Tadifa, Dagyao matters to the Tubunganons. Videos ni Sir Darwin na he has been volunteering and has been engaging volunteers po sa pag-implement ng project for several years now. Sir, thank you very much po. And hindi po ba kayo napapagod sa pag-volunteer, sir? Tsaka may challenges po ba kayong na-encounter sa paggawa po ng volunteering work? And paano nyo po na-address yung challenges na yun? Because we understand na sobrang nakakapagod din po mag-volunteer. So paano po ginagawa nyo, sir? Yes po, ma'am. Sa totoo lang po nakakapagod ng volunteer, pero ito pong linya ang palagi po namin iniisip. Once you are a volunteer, you always a volunteer po. Kaya nga po maraming mga challenges din po ang naharap po namin, especially ng mga kabataang ito, especially may mga kabataang guru volunteers. At thanks God, nagawa po namin for 5 years now. So isa sa mga challenges po namin ay ang kakulangan din po ng pondo at kagamitan. So sa pagsimula pa po lamang kasi pandemya, wala kami pong makukunang pondo. Pero dahil sa inisyatibo ng mga voluntaryo po natin, nagamit po namin ang mga lumang mga kartulina, mga lumang bond paper, mga recycled po. At ito po din ang naging daan
na naging malikain po ang mga kabataan po natin. Kaya po, ibig sabihin kayo nagboboluntaryo sila, inuhurno din po sila na maging malikain. At isa sa malaking hamon din na naharap namin ay ang hamon ng oras at pagod. Sa totoo lang po, hindi lamang pera ang nakakapagod, kundi bilang tagapayo din ng itong advokasya, kami rin kami umuwi. So minsan, nabubuhay kami po sa noodles, sa sardinas upang maitaguyod po namin ang aming advokasya. Pero paano po namin ito nahiharap? Salamat lang sa aming local government unit at sa aming mga barangay officials. At sa ngayon, ginawan po ito ng resolution at ito ay ordinansa ng aming bayan at ng Barangay San Jose na institutionalizing Dagyao in Barangay San Jose, at binigyan po kami ng kaukulang pondo para mapatuloy ang itong advokasya. So napakaganda po Sir Darwin, ng inyo pong mga initiatives, at merong suporta po ang local government. Meron po ordinance na sabi nga po ninyo para ma-institutionalize ang Dagyao. So congratulations po. Looking forward po na kami rin po ay makapasyal po sa inyong local government, dahil advokasya din po natin na ma-mainstream po sa local government ang volunteerism. At kanina nga po, nabanggit ninyo yung mga challenges po ninyo, pero triumphant pa rin po kayo na overcome po ninyo ito. Katulad ng iba nating mga resource persons po kanina, sabi nila, through partnership, through collaboration, natutuwa po kami, Sir Darwin, sa sinabi ninyo na ang mga kabataan, ang mga volunteers ay naging mas malikhain. Very creative na po sila, resourceful. Kung ano yung available materials ay yun po ang kanilang ginamit, at naging mas creative pa ang kanilang kaisipan. So isa ito sa napakagandang ginawa po ninyo para ma-overcome yung challenge na kulang kayo sa kagamitan. Anyway, sir, panatilihin lang po natin ang ating masiglang pangangatawan, at kailangan din po natin ang health para po maging healthy po tayo sa ating pong mga pag-volunteer. So, tignan naman po natin yun pong mga gusto po ninyong sabihin po sa ating mga advice or words of encouragement po. Marami po tayong tagapakinig po ngayon sa nakikita po natin dito sa Facebook. Meron po ba kayong advice or words of encouragement po sa katulad po namin na gusto pang mag-volunteer? Opo, bilang voluntaryong guro, bilang kabataang voluntaryong guro at bilang guro din, isa lang po ang masasabi ko. Ang pagboboluntaryo po, gaya sinabi ni Ma'am kanina ni Undersecretary, ay ano po natin yan, galing po sa ating puso. So kapag gusto po nating magsimula, let's start small and starts now. So you don't need much to make a difference. Hindi lang po kailangan natin ang malaking budget, but all we need is our heart that cares and the hands that are willing. So volunteering is not about gestures, ma'am. It is about genuine presence. And whether you teach a child to read, plant a tree, or listen to someone in pain, every act of kindness builds a better world. So patuloy lang po natin ang voluntaryong gawain po. Wow, thank you very much po sa inyong share po. Ayan, noted po dun sa heart that cares, sa hands that's giving. So we don't have to start big. Pwede naman mag-start small po. And thank you very much. Napaka-inspiring po. So salamat po muli, Sir Darwin, our SOCV awardee po noong 2021. Thank you very much po at napaunlakan niyo po ang aming interview today. Nice. Maraming salamat. God bless. Maraming salamat, Sir Darwin. God bless din po. Naalala ko lang yung ating pong volunteerism or volunteers with a heart. Yun po, sabi ninyo kasi hearts that care, hands that giving. So ganito po yung sign natin.
Volunteers with a Heart. Ayan po. Maraming salamat po muli, Mr. Darwin Tita Difa, 2021 Search for Outstanding COVID-19 Volunteer Awardee. So, mula po sa isang outstanding volunteer, Dadako naman po tayo ngayon sa local government unit. And kung sino sila, partner, let's watch this video. Dito sa Antipolo, ang bayanihan ay hindi lang isang konsepto. It's a way of life. At parami ng parami ang mga nais makilahok sa pamumuhay na ito. Bitbit ang tapang at kababaang loob, sila ang katuwang ng pamahalaang lungsod sa paghahanda, pagliligtas, at pagbangon natin sa tuwing may sakuna. Taon-taon, binibigyang pugay natin ang kanilang walang sawang paglilingkod. Pero para sa kanila, ang tunay na gantimpala ay ang makapaglingkod sa kapwa Antipoleño. Hanggat may kagustuhan at malasakit para tumulong, patuloy na mamumuhay ang bayanihan. Patuloy na mamumuhay ang volunteerismo. Mapalad ang Antipolo na may mga volunteers tayo na may galing, may malasakit, at may puso. Ito ang Antipoleño Volunteers. Tayo na! So joining us from LGU Antipolo City is the Public Information Officer, City DRRM Officer, and Designated Volunteerism Focal Person, Environmental Planner, Enrilito Bernardo Jr. Good morning, Sir Relly. Welcome to PNBSA Online TV. Good morning po, Ma'am Sheena and Ma'am Feli. Opo. At syempre, shout out po kay Executive Director Don Gawe. Na-miss po namin kayo. Saka kay Sir Raymart po na lagi pong aming ka-chat. Yes, well, good morning po, Sir Renny. So we understand po na busy po kayo and salamat po ng marami sa pagpapa-unlock sa interview for today. So yes, sir, yung city po, naintindihan namin na ang Antipolo City ay nag-engage po sa volunteering for some time now and medyo matagal na rin po based Yes. on sa AVP and sa pakikipag-ugnayan po namin sa inyo. Sir, ano po, can you share with us kung ano-ano po yung mga initiatives ng LGU na ina-implement po to institutionalize volunteerism as development strategy? So, pwede po siyang integration, ganyan, or sa ordinance po, budget, paano po kaya, sir? Opo. Sa amin po, no, although ang focus po sa ngayon talaga mainly ay sa more on DRRM, pero marami naman po actually sa iba pong mga ang volunteerism po ay buhay na buhay po sa iba rin po mga sektor po tulad ng sa youth, sa health, environment po, na marami po peace and order yun po, no. At although yun nga po, sabi ko nga po, ito po ay nasinimulan po natin doon sa pagpasa po ng isang guidelines na ating DRM volunteer guidelines na inadapt po ng aming DRM Council at ng aming pong sangguniang panglungsod, no, through an ordinance. It was ratified this year and inadapt din po last year para po ma-institutionalize ito pong programa ng volunteerismo sa Antipolo City. So dahil alam po natin na malaki po ang role na ginagampanan ng ating pong mga volunteers. Kasi kung titignan po natin yung kakayanan po ng gobyerno, although iba-iba po ito per LGU, kami po sa Antipolo City, sa laki at lawak po ng aming pong lungsod, ang aming pong latest population is nasa 900 plus thousand na po, 913 if I'm not mistaken. So kumbaga,
pag dumating po yung worst case scenario po ng ating po tulad po ng experience po natin ngayon, sunod-sunod yung bagyo, yung lindol, no? Hindi po namin ito kakayanin tugunan ng kami lang po. So what we are doing po is building our capacity through our communities. And malaki po yung role na ginagampanan po ng ating mga volunteers sa aspeto pong ito. So yun po, and hopefully po, amin pong ways forward dahil we acknowledge po na ang volunteerism po ay hindi lang po limitado dun sa ilang mga sektor, and it can be really a strategy for development. So ma-mainstream po namin ito sa iba pa po naming mga sectors po and departments po ng city government. Yeah, looking forward to that, Sir Relly po, ano? At yung video nyo kanina, at saka sa sharing po ninyo ngayon, nadamang-dama din namin na ang spirit of volunteerism is very much alive sa Antipolo. Almost 1 million na pala kayo, sir, sa Antipolo. Yes, in population po namin, sobrang laki po talaga, ma'am. Kaya we need all the help that we can get po talaga. Oo nga, interested pa naman kami ni partner dyan sa ano po, Antipolo. Kasi ilang beses na ba tayong nagpunta doon, partner? Thrice na ba? Oo, may gusto-gusto tayong puntahang lugar doon para sa ating recreation. Anyway po, nag-tree planting din po tayo sa malapit lang din sa Antipolo. And sabi nyo nga po, volunteerism is a way of life among Antipoleños. So maliban sa disaster response, paano po nakakatulong ang mga volunteers in addressing local challenges or advancing the LGU's development goals? Although nabanggit nyo kanina po sa iba-ibang sektor ay meron din po kayong ginagawa. Can you cite one specific Mabanggit ko lang din, ma'am, kasi narinig ko kanina si ASEC ng DepEd. Nabanggit niya yung ARAL program. We have a similar program po. We also call it ARAL program. To address kasi after the pandemic po, di ba? Nakita po natin yung epekto po nun sa mga hindi nakapag-aral yung mga bata. So affected po yung kanilang literacy, particularly in reading. So what we did po, we got through our administrator and planning officer, Ma'am Rowena Sapanta, and syempre support po na aming mayor. Meron po tayong nag-mobilize po tayo ng mga partners. So we have yung ating community, sila po yung mga iba po mga teachers, iba po yung mga community volunteers po. Sila po yung nagsisilbing mga tutors po ng mga bata. Ayan. At ang kagandahan po nito, ma'am, pasok din po yung private sector partner po natin. So may mga local companies po sa Antipolo City na nagsusupport naman po in terms of resources, financial resources para po suportahan yung programa. So sila po yung nabibigay ng pang-allowance man lang po ng mga tutors po natin. Tapos yung iba naman po in terms of yung isa pong naging campaign po namin, yung pong mga empleyado po ng city government nag-donate po ng mga iba't ibang mga gamit para po doon sa nakailangan po para po doon sa pagtuturo po doon sa mga bata, no. At ang isang magandang epekto po nito, no, unti-unti po nababawasan po yung mga non-readers po natin, or at least mabawasan yung mga non-readers, tapos level up na po yung ibang mga parang dati konti lang yung kaya nilang basahin. Ngayon po mga nakaka-catch up na po sila doon sa mga requirements po noon sa kanilang grade level. So ngayon po isang concrete po talaga na napakaganda pong example. Madagdag ko lang din po, magkaroon din po kami before ng partnership in terms of nutrition in emergencies po, although related pa rin po sa disaster, pero sa health naman po, partnership with Rizal Mamas. So sila naman po, yung pong mga nanay po na nagpupush po ng breastfeeding. So alam po natin na mahirap po, yung iba po, mga napakagandang source po ng nutrition ay yung pong breast milk, no. At meron po mga nanay na hindi po or hirap po na mag-produce nito. So ang purpose po nung Rizal Mamas makatulong po doon sa ating pong mga kababayan na mabigyan nga po yung mga babies na wala pong breast milk. So, and during emergencies po, nagsusupport din po sila. Even during the pandemic po, isang malaking bagay po itong nagawa po nila. Wow, Sir Relly, napakaganda naman po ng programa nyo na yan para sa mga babies po, ano? Yes po.
Yes po. Considering po lahat po ng mga na-mention ninyo, how does the government naman po recognize or celebrate yung contributions po on volunteer? Ayan, maganda po yan kasi talagang ano po, yung aming pong mayor who's also the primary champion po ng volunteerism po sa aming lungsod, our Mayor June Inares, siya po yung talaga nagpo-push na kilalanin natin itong mga ginagawa kasi wala na nga silang nakukuhang mga sweldo, siyempre as volunteers. So kumbaga, isa pong paraan po na pagbabalik po natin sa kanila, sinimulan po namin ng pandemic, ang tinawag po namin doon is yung bayani ng Antipolo. So kumbaga lahat po ng mga tumulong sa amin, kumbaga by way of simple certificate po, no, maibigay po natin sa kanila para ma-recognize po sila nung sinimulan po natin yan 2021 if I'm not mistaken, ano po, or 2022. So lahat po na nakatulong po natin during that time, natinuloy po natin hanggang sa ngayon kasi sabi nga po natin, buhay na buhay po ang volunteerismo sa Antipolo City na yung pong ating mga miyembro. Actually, the last time I checked, yung active po ay nasa 290 plus. Tapos yung pero mas marami po actually po yung mga naglista po, no, or nag-register. Pero yun nga po, para po kahit paano ma-recognize man lang sila in a way, every year during December po nagkakaroon po kami ng parang year-end assessment at saka yung parang appreciation lunch para po sa aming pong mga volunteers. So may program po doon. Last year, ano pa nga sila, may mga presentation po yung mga iba't ibang mga grupo, may kumanta, may sumayaw. Tapos in a way, yung iba po, nabigyan po natin sila ng mga tokens, is hindi naman po pwede ang sweldo, no? During other deployment po, kapag sila ay natatap, like Undas, Semana Santa, nabibigyan po natin yung iba po nung yung mga tumutulong po sa atin ng allowances. So bukod po doon, meron din po silang insurance na natatanggap para po wag naman mangyari, sila po ay malagay sa alanganin. Kahit pa paano, may tulong po tayo sa kanila, ang city government. Plus yung pong mga kits, yung pong mga uniform, yan, pa-ID po, no? Yung mga simpleng bagay po ay kahit pa paano nakakatulong po sa kanila. Yes, Sir Relly, natutuwa po kami na marinig sa inyo itong mga recognition at incentives na binibigay po ninyo sa inyong mga volunteers. Yan din po ay nakasaad doon sa RA 9418 or yung Volunteer Act of 2007. So kahit na sabi nga po ninyo ay yung ordinance ay ilalabas pa lang po ninyo pero actually ginagawa na po ninyo. Sir Relly, yung 290 volunteers, ito lang po ba ay sa DRR? Actually, hindi po. Meron din po dito mga nasa education at saka sa peace and order sector po. Yung iba po sa kanila, kung tutusin, meron po kami mga 50 plus, may senior citizen. Ang iba pong ginagawa nila sa simpleng pong sa mga school zones, sila po yung nagtatawid doon sa mga bata para po safely sila po ay makatawid. Papunta doon sa kabilang kalsada. As yung iba naman po, nagpapatrolya kasama po ating PNP tsaka yung mga barangays sa gabi po, no? So para po mas siguro po na ligtas po yung aming lungsod. So volunteerism cuts across ages, genders, ano po, at natutuwa kami pati senior citizen. Yes. Opo. Kung nakita niyo po sila, matutuwa po talaga kayo sa kanila. Opo. Sir Relly, isa pa pong follow-up question. Kailan po ba yung awarding or recognition po ninyo sa December? Baka masabay sa recognition ng PNBSA. December 29 po ang recognition natin. Nationwide po ito, partners recognition. Kayo po ba sa Antipolo? Usually, ma'am, in-schedule po ma'am natin sila ng mga second week po after the City Fiesta po. Sige po. Looking forward po kung hindi man po kami maka-attend sa inyo pong Facebook po ay makita po namin sa social media accounts po ninyo. So, napag-usapan natin yung accomplishments ninyo, yung contributions, challenges. Napakinggan nyo siguro yung atin pong mga resource persons kanina. Pareho po ba ang challenges na na-experience ninyo? Like budget, napapagod din. At paano po ninyo in-address or in-overcome, minanage itong challenges na ito?
Opo. So, kung titingnan po namin yung mga kasamahan po nating volunteers, no, marami pong grupo yan. Actually, isa po sa mga challenges na actually minsan may mga, di maiwasan po, no? May mga leadership issues, mga internal conflicts po, no? So, minsan po, or pag may mga pagkakataon po, nakakaharap po ng aming mayor or ako po, kinakausap po natin sila na kumbaga sana isang tabi po nila yung mga ganong issues at kumbaga we work towards a common good dahil yun naman talaga ang gusto po nating lahat, no, magkatulungan para po sa ikabubuti po ng ating mga kababayan. So, syempre, tapos bukod po doon, meron din po mga, yan nga, totoo po yan, yung mga resources. So, limitado po yung panagman. Siyempre, sila po ay, actually, iba nga po, may trabaho, yung iba walang pagkukunan ng pera, so, pero nagko-contribute pa po sila doon sa mga organisasyon ho nila. So, kumbaga, kaya naman po kami sa city government, yung mga narinig niyo po kanina, yun po yung mga simpleng paraan po namin para ma-augment po yung kanilang operations. So, isa po dun sa mga upcoming po namin actually na gagawin, although sa ngayon po, we allow them to use our facilities. Doon po sa bubuksan po namin na EOC building o yung aming pong yung building na command center, magkakaroon po doon ng parang volunteer hub kung saan sila po ay magkakaroon po ng opisina. Kasi ang isang kagandahan po dito sa grupo natin, ma'am, sa Antipolo, mga volunteers po natin, sila po actually very active. Nagkaroon po tayo ng set of officers. So kumbaga, we can say that their group is volunteer-led. Sila po mismo yung nagga-guide. Actually, yung quarterly meetings po, no? Kumbaga, ang nangyayari na lang po, nagpo-provide po kami ng meals for them, ng venue, ng logistics. Pero sila na ho yung nagpapatakbo, yung mga pagre-report po ng mga members or ng bawat grupo, kung ano yung accomplishment nila for that quarter. Yan. So, sila na po yung talagang pupursige para po dun sa kanilang mga kasamahan po na volunteers. Just recently, even po yung mga skills development na trainings po na binibigay po natin sa kanila, yan po, isang paraan din po yan ng ating pong parang incentivizing, no? So, makakasama po sila doon sa mga training programs po namin. Recently, nagkaroon po kami ng training on high angle rescue. So kasama po dun sa mga naturuan po natin doon yung ating private sector partner, yung pong ating mga volunteers. So yung mga nakita niyo pong footage kanina, yun po yung mga part po noon. At marami pa hong iba kasi like yung pong isa pa ho, ma'am, yung sa meron kaming community-based disaster preparedness program. So ito po yung tawag mo namin sa Alerto Antipolo. So ang ginawa po namin, yung iba po, kasi alam po natin na hindi po lahat ng mga volunteers ay into rescue, di ba? So we acknowledge na marami po tayong kakayahan na pwede po natin gawin. So iba po, since may capacity sila to facilitate and talk, nilista po natin sila, na-capacitate po natin sila para po mag-conduct po ng mga community-based preparedness programs na yun. So bababa sila sa community soon, para po magturo po kung paano ba maghanda para sa mga sakuna. So before, during, and after. So yun po yung mga naging laman po ng aming module po. Napakaganda nga. Po. Parang volunteer management system na siya. No? Magaling, no? So yun po. Thank you very much, Sir Relly. Pero last question na po. Paano po yung mga interested na individuals such as Antipoleños or groups or organizations participate in your volunteer programs po? Yan. So sa ating po mga kababayan sa Antipolo na interesado po, no, pwede po sila magsadya sa aming tanggapan sa Antipolo CDRMO sa God Building po ng ating po, malapit lang po sa may City Hall, sa may malapit po sa Cathedral, Barangay San Roque. Pwede rin po nila tayong kontakin sa ating pong Antipolo City Gov na page at saka yung po ating volunteer page na ang nag-manage actually din po yung mga volunteers, Antipolo City DRM Volunteer. So pwede po silang mag-send ng mensahe doon para po malaman kung paano po sila makakapag-register. Kasi talagang very particular po kami doon sa kanilang rehistro. Para makita po natin kung paano namin sila matutulungan na ma-maximize din po yung kanilang mga potentials. Yeah, maraming salamat, Sir Relly. Kudos po sa inyo for making Antipolo a home of volunteers.
madadagdagan pa yung 290 na nare-recognize po, ano? Baka by end of the year, more than ano na. Baka abot na ng 1,000 po yan. Kaya tamang-tama nga yata yung kanta nyo kasi naalala ko, tayo na sa Antipolo. Ganun ba yung tune, no? Yes, ma'am. At doon, mag-volunteer tayo. O mag-volunteer tayo at matuto tayo sa mga nakikinig po from local government units. Matuto tayo sa paraan ng Antipolo or LGU Antipolo ng kanilang volunteer engagement and Ma'am, management. sorry po. Yes, sir. Shout out lang po ako sa aming nanonood po sila kung nakita niyo sa yung mga comments ma'am kanina. Nanonood sila na yung ating pong shout out sa ating pong mga miyembro ng Antipolo City DRM volunteers. Hindi ko na isa-isa. At sa aming pong Mayor June Inares, maraming salamat po sa all-out support po. Opo, andito nga po silang lahat. Napakarami po nila. Maraming salamat po. Maraming salamat po again, ENP Enrito Relly Bernardo Jr. mula sa City Government of Antipolo. Thank you po. Thank you. Thank you so much po. Ayan, so napakaganda po yung narinig natin kay ENP Relly, no po. So, isa sa mga challenges na narinig ko, partner, yung mga yung bago na challenge, yung Oo. like sa leadership, no? Mhm. Tas ang pinaka maganda pong narinig ko dito ay yung isantabi raw yung leadership issues para po makatulong tayo sa kapwa. So, to work towards the common good po. So, thank you very much, ENP Enrito or Sir Relly. Thank you very much po. Yeah, we'll hear more of you po sa mga susunod po nating mga events, webinars, fora, summit, ayan po. So magbabasa po tayo ng ilan sa mga comments from our viewers dito po sa Facebook. From Ian Magallanes, Robbie Samson, mga taga-Antipolo po ang mga ito. Max Imus, meron din po si Miss Pres Amaya, and Juliet Efa, Margie Cadelenia. Yan po, lahat po yan, taga-Antipolo. Maraming salamat po. So, malapit na tayo. Hindi naman po siya ang ano, we are now with our last, but she's not the least. Ano po, yung guest po natin ngayon ay lalo pa nating makikilala yung kanila pong organisasyon sa pamamagitan po ng ating pong panunood sa kanila pong AVP. Ako si John Ray Lastimoso, taga Barangay Compostela, Lungsod sa Alegria, usa ko ka forest guard. Ako ang gi-monitor ning mao nga area. Dili lang kay kini, lakip tibuok. Sakop sa Timberland, amo na siyang gi-monitor. Ya mo ni tulo na ko katuig gani himong kuan. Forest guard. Kuan ang amo ang trabaho, igo lang may nga mususi, mutanaw, mubuyag sa mga muhimo og mga kanabito mga salaod dito nga muhimo nila sa lasang labi na pag pumutulos mga kahoy. Mo silang buyagon kay makadaot man na sa ato ang kalikupan. Kuan ma'am sa kada adlaw na mo nga trabaho among yung prikamutan nga mahimo nya sa matag adlaw na mo nga mga kalihukan nga mo ala nga madumdum na mo among trabaho nga masusir pod mo anang mga proyekto nila. Samaan ni karon nga pag tree planting amo na mong ginahimo kada adlaw. Sa matag adlaw na mong mga kalihukan labi na ining pag panano example yung nani itanom di ta siguro nga 100% gid siya nga mabuhi gid siya. Kinahanglan yun nga monitoron siya. Pag sulod yun sa programa sa Nature Spring dire sa lungsod sa Alegria, nagkandak sila mga tree planting nahitabo ani. Sa una pwede pa na sila magputol diri mga kahoy nga mag-ulim pero karon nga naanay mga programa, proyekto, ikalma na sila. Kinahanglan yun nga imuhang butang yun sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing nga ang pagmintinaro, pagbantay sa usa ka kinaiyahan labi na sa ato ang kalasangan nga dili nato si abos-abusahan. Dili ta magpataka og putol og mga kahoy labi na kay ang kahoy ko dako kay lagi katabang. So joining us today is the Volunteer Program and Partnerships Manager of Nature Spring Foundation Incorporation, Ms. Robin Lacson. Good morning, Ms. Robin.
Hi po, good morning, Ma'am Feli and Ma'am Sheena, and of course, no, to our fellow speakers and everyone tuning in. Masaya po kami to be joining you. But before, siguro gusto ko lang po bigyan ng pagkikilala, no, at pasasalamat ang lahat ng volunteers at responders na patuloy na nagtatrabaho sa communities na tinatamaan ngayon ng lindol at bagyo, no, over this past few months, no. Your courage talaga and your compassion truly show what bayanihan means, no? Yung puso, malasakit at pagkakaisa. Also, of course, no, thank you for PNVSCA for creating this space where we can celebrate volunteerism and learn from one another as we continue to build stronger and more resilient communities. So thank you po for having us. Yeah, maraming salamat din po, Miss Ro. At kahit na kayo po ang pinakahuli sa atin pong guests po ay mula 9 o'clock, nandyan po kayo, nakasubaybay. Thank you so much. Nakita natin po yung isa sa mga volunteers po ninyo, ano? We'd love to know more about Nature Spring Foundation. Could you briefly describe NSFI's profile po and why do you work with volunteers? Nagkaroon ba ng pagbabago ng role ng mga volunteers over time since nung create po ninyo or na-establish po ang NSFI? Can you please elaborate on this po? Sure. So Nature Spring Foundation Incorporation, or NSFI, is the corporate social responsibility of the Philippine Spring Water Resources Inc. No, yung makers na Nature Spring drinking water na alam natin yung water bottles, no. So we were established in 2013, no, with a vision and goal to improve the lives of every Filipino through programs in education, health, environment, and disaster risk reduction. So naniniwala po kami na ang volunteerism is at the heart of community development, no? As it allows us to connect the people as well as resources and the passion for a shared cause, no? So we see volunteers as an essential part of how we implement our programs, no? They help extend our reach, strengthen our advocacy, and make our initiatives more people-driven as well as people-centered. So ngayon po, our volunteers roles have evolved aside from supporting field activities like yung nakita nyo kanina, yung tree growing, community cleanups like coastal cleanups, school outreach events. Before we used to participate in the bayanihan for the school. I'm not so sure what it's called. Yung volunteers din natin ngayon actually are now taking on organizational roles, no, as well. So this year, we've started actually to involve youth volunteers in programmatic and communications work, no, giving them opportunities to learn, no, the inner workings of a foundation, understanding the development work, and hopefully, no, ma-inspire sila to pursue careers in non-government, non-profit, as well as the public service sectors. Thank you po. Ayan. So, dahil yung sa na-mention ninyo po, how can individuals and employees po join your volunteer programs? And mga nakikita po natin din na magiging benefits po ng pag-volunteer sa Nature Spring Foundation. So si NSFI po, we're always open to working with individual students and kahit employees, no, we have very loyal employees sa lahat ng branches ng PSWRI who are always supporting, no, our tree growing activities sa mga watersheds. So yun, for those who are not from PSWRI, or for those who want to connect, they can always reach us through our official Facebook page, no? That's the Nature Spring Foundation Inc. Or you may always visit, andun yung lahat ng contacts namin. Or if you want to see us personally, you can visit us sa aming office sa Bay Hotel, 5th floor yan ng Bay Hotel sa Mandaue City po. We also work closely with our partner universities and LGUs, no, which they serve actually as our entry points for volunteers to join our programs, no, from yung mga community volunteers and even sa SK, no. So actually, we make sure that yung volunteers natin ay nakakapili ng roles to match their interest, no? From whether it can be with environmental conservation, pwede din sa community health outreach, educational support, or even content creation and social media documentation, which is very no, or patok ngayon sa mga younger generation natin.
As for benefits naman, aside from the usual na tawag nito, certificates, recognition, volunteering with NSFI is more than just gaining experience, no? It's a transformative journey and opportunity. Kasi yung volunteers natin, they get to apply what they've learned, no? In real life community settings. They can also build professional skills, gain a sense of purpose, no, from contributing to something larger than themselves, and also build their network, no. And for many of our youth volunteers, it can also, and it's been a stepping stone, no, for future careers in community development. So thank you po. Yeah, thank you, Ms. Ro. Napakaganda ng kwento ng NSFI, which was established in 2013. So barely 12 years pa lang po kayo, ano? Pero ang dami na nag-evolve ang roles ng volunteers from simply yung sabi yung supporting field activities. Ngayon na ay meron ng management roles sa organization, trinitrain nyo na yung mga youth na maging, they understand better yung development work. Ay dumami pa ang tulad po ninyo na nagmamalasakit po sa atin pong community. And thank you so much din for sharing with us na marami kayong partner universities and LGUs. And we are glad na last July nga ba yon yung atin pong mga kasamahan, ating pong executive director, nagpunta rin po sa opisina ninyo. Sabi nung po nga ninyo ay open ang inyong opisina. Nakapunta na po dyan ang amin pong executive director at ilan sa atin pong kasamahan. By December po, sana ay maging patuloy po ang ating partnership sa ating pong research conference dyan po sa Cebu. Of course po, we're very excited for that. Shout out pala kay Director Gawe tsaka kay Ma'am Lynn, no. We met last time dun sa DepDev na activity, no, showcasing yung volunteering dito sa Cebu or Region 7 rather. Opo. Annual na po yan. Yes po. Second niya ngayon yung Volunteerism Expo. So thank you so much for participating in that big event. Yes, Thank you din po for having us. Yeah, may question pa si partner Sheena. Sure po. So yes po, paano po kaya yung employees and tsaka yung individuals po maka-join sa programs niyo po? At tsaka, ayun din, na-mention na po ni Ma'am kasi yung Oo nga. So yan, pati yung benefits nga ma'am ng pag-volunteer, 'di ba? So sabi ni sabi ni Ma'am Ro, yun po yung transformative journey po kasi in a real Yes po. nakaka-experience ka ng paano ka makapag-engage sa community, and yun, natatransform ka po kasi talaga kapag nakapag-volunteer ka. So ang galing po nung sinabi niyo po, Ma'am Ro. Ma'am Ro, opo. Overwhelming nga yung mga shinare ninyo, kaya sabi ko, ang dami. So we took note of this and we wanted to hear more of that. And yung best practices po kaya ninyo, yung mai-share po ninyo na lessons learned from the past 12 years po ng implementation po ninyo. Yes po. So yun talaga, no. So as you know, as na-mention ko kanina, si NSFI, we started with really growing with the employees, no. And although si NSFI ngayon, we just recently expanded our volunteer program. At saka nasa baby steps pa lang. Actually, this started late last year and early this year, no. Even though baby steps pa kami, one of our key lessons learned is that yung volunteers natin, no, they stay when they feel valued and connected sa mission, no. So sa NSFI, ini-ensure namin that each volunteer has a meaningful experience, hindi lang through the work that they do, but also through the relationships and learnings that they gain, no, along the journey, the volunteering journey. We also take pride, no, in the unique volunteering opportunity. So this is beyond the one-day activities na mentioned, like yung sa tree growing. For example, our volunteers, no, they get to take part in project documentation, creative storytelling, even event management, no. Yung mga youth volunteers natin, nakaka-onboard lang din this year. Dito they see, no, ano yung mga tangible impact
ng kanilang efforts sa volunteering activities nila. In fact, next week we are scheduled to record our radio plugs, no, for our non-communicable diseases IEC campaign, which is the Kahimsog sa Subo. This is in partnership with Love Radio Cebu, no, where our voice talents or voice actors and actresses are actually student volunteers from the University of San Carlos dito sa Cebu City. Another one best practice namin is that we ensure na yung volunteer engagement natin is structured and intentional. So from orientation to mentorship and up to recognition and feedback. So may process siya, no, sa VMS namin. This approach actually teaches us to this approach helps, no, our volunteers to grow while also helping us, kami sa NSFI, to build a strong and committed volunteer network that supports the long-term goals of the organization rather. Yun po. Thank you. Yeah. So, napakagandang sharing po, no? So, thank you very much po, Ma'am Robbie, for sharing the NSFI initiatives, volunteer initiatives, and pati na rin po yung mga best practices ninyo. So, noted po na yung volunteers ay they stay when they feel valued, and hindi lang naman po yung mga nakukuha na certificates and tokens, yung relationships and learnings din po ang reason kung bakit po sila nagsistay. And really very interesting yung ginagawa ninyo. It's like a model for other NGOs or CSOs wanting to establish volunteer programs. Paano yung structured and intentional yung volunteer program ninyo. Hindi lang basta yung one day off, kundi programmatic po, which is really very nice. And we hope po yung atin pong mga listeners and viewers po ngayon ay marami po silang napulot ng mga aral, lessons learned po from you, best practices. So, Sana naman po. yeah, thank you so much. And we'll continue to communicate with you. Marami pa po tayong gagawin, Miss Ro. Looking forward to it po, Ma'am Feli and Ma'am Sheena. So, siguro maraming salamat po, no, sa PNVSCA for having us, and to everyone tuning in and to everyone from the group, no, who shared their inspiring stories. So, lahat ng volunteers din ngayon who are out on the field, salamat sa inyong puso at serbisyo. So, patuloy tayong magtulungan para na mas, mas matatag at mas maayos na communities natin, no? So, on behalf of Nature Spring Foundation po, maraming salamat po, and we look forward to working with everyone, no, in building a kinder and a more resilient Philippines. Thank you so much po. Thank you so much din po. Thank you very much. So, at this point, after po ng Nature Spring Foundation, gusto po natin ang pasalamatan po lahat ng mga naging guests natin for today, starting from ASEC Georgina Yang, Assistant Secretary for Operations ng Department of Education, and si Dr. Jared Reyes, Chair ng External Linkages and International Affairs ng Mindoro State University. Also din po kay Assistant Professor Cristia Ley Reyes, Director ng Extension Service Office ng Central Batangas State University. Yan, at isang informative conversation po ang nangyari today, partner. So, yung pong mga ibang guests po natin. Yes po. Yeah, our guest si SOCV 2021 awardee, Sir Darwin Tadifa, ang atin pong kaibigan. Sinasabi ko ng kaibigan si Sir Relly kasi very popular po siya, no? Sa atin dito, marami pala siyang friends dito. Sir Relly from LGU Antipolo City, and of course, si Miss Ro Lacson of the Nature Spring Foundation Incorporation. Kala ko incorporated. Sorry, incorporation pala yun, yung INC. Yes po. Sige po, isa na naman ngang informative conversation ang nangyari today, and as we end this meaningful exchange, we are reminded that volunteerism thrives not only through programs and structures, but through the values that guide every act of service, compassion that drives us to care, commitment that sustains our efforts, collaboration that unites diverse voices, and integrity that ensures our work uplifts communities with sincerity. The inspiring stories from DepEd, MINSU, BATSU, LGU Antipolo,
kay Sir Darwin, outstanding SOCB awardee natin, at from NSFI. They show that when these values are lived out in volunteer engagement and program implementation, we create ripples of change that strengthen both people and communities. So may these values continue to light the path for a culture of service that endures. So I'm sure po, meron tayong mga kasama na tumututok sa Facebook Live. Pwede tayo siguro pang magbasa, no, before we finally end. Yes, ma'am. So, si Pres Amaya Gambosa Miriales, ayan. Good morning po from RGI Alakdan, Inc., Antipolo City Disaster Volunteers Group. Then, kay Director Gawe po ulit, salamat Prof. Cristia, Sirs Rolly and Darwin, and Ma'am Robin. Si Sir Robbie Samson naman po, yun ko, watching from Antipolo City. Yeah, and thank you so much sa lahat ng mga nag-heart, nag-like, nag-share sa atin pong Facebook Live. And bago natin tapusin ang episode ngayong araw na ito, nais nating batiin ang PNVSA family headed by our Executive Director, Sir Donald James Gawe, together with Chief Administrative Officer Rudy Carlos, accountant natin si Miss Joy Marie Estonilo, and ang ating admin officer si Miss Trexie Bautista, dahil natanggap nila ang Outstanding Accounting Office Award for 2024 from the Association of Government Accountants of the Philippines, or AGAP Incorporated, at the SMX Convention Center, SM Lanang, Davao City on October 7. O yan po, napakagaling na finance unit natin. Ang galing po, congratulations po. Yeah. Pero bago po tayo magpaalam, no, may babasahin pa po ako ulit na comment. Yeah, sure, please. Yes, lalo po ito, Sir Robbie Samson, sabi po niya, also po yung mga interested Antipoleno youth na maging volunteers may reach out to our office, City of Antipolo Youth Development Office. And isa naman po from our colleague, Sir Raymart Maruques, maraming salamat po sa ating mga speakers. Shoutout po pala sa Bat State U Assistant Professor K and kay LGU Antipolo City Ian Pirelli. Then yan po, si Ian Magallanes ulit, Antipolo City DRRM Volunteer FB page, shinare niya po. Then, nag-reply din po sila Sir Rolly Bernardo, and meron din po si Chen Shui Mei. Sana maging bahagi rin kayo ng first aid emergency kit tulad ng Pasig, sabi. Then si Terry Sogilman, watching from Antipolo, the RCG Fire and Rescue Volunteer Antipolo City. So, yan. Thank you very much po. In-encourage po namin kayong lahat na i-like po ang aming Facebook page sa facebook.com/PNVSCA at i-share po ang episode na ito sa inyong mga kaibigan. Yan. Sa lahat po, again, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Patuloy po kayong manood sa mga susunod na episodes ng PNVSA Online TV. At dito na po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyo. Ako po si Feli Baday, ang inyong Volunteer Service Officer. At ako naman po si Sheena Alcala, also Volunteer Service Officer. Maraming salamat po at hanggang sa muli. After 2 weeks, fortnightly po tayo sa ating pong PNVSA Online TV. Maraming salamat po. Thank you po.